Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang tanghali po sa atin lahat. Ito na naman po yung lingkod, Fe Nicodemus, para sa ating kalinga sa OFWs. And of course, ang ating kasama, walang iba, live na live sa kabila, si Idol Corazon Alma de Leon. Ma'am Cora, magandang araw. Yes, magandang araw. Sariwan-sariwa pa Balita yung na. programa natin nung Martes na pinag-usapan natin kung ano mangyayari sa pag-uwi ni dating Pangulong Duterte. Tapos nang mabilis na umuwi nga, tapos umalis kagad the same day. Nakabalik sa Geneva, nakabalik sa sa Amsterdam, Netherlands, oo. Kaya hot issue araw-araw simula sa uwi noon. din. Oo. Pero Kaya, Ma'am Cora, meron ditong news tayo. Umaapila kasi ang ang palasyo sa mga fake news. 'Di ba? Sobrang yes. dami ngayon ng mga Kaya fake nga news ang dito. pinili na magsasalita ay isang abogada na si Claire Castro. At napakagaling niyang sagutin lahat ng mga Ang galing. very short lang siya kung magsagot, hindi mahaba. At ang liwaliwanag, kaya nasasagot. At tama naman, sabi niya, hindi ko masasagot, I will first check. May fact check siya talaga. Kaya nga, sinusundan ko tuwing magsasalita siya Oo, sa mga gusto ko yung mag-press mga... con. Oo. Kaya nga umaapila siya ngayon mismo nagsasabi, tsaka nga ang palasyo nga umaapila sila na dapat hindi makinig muna tayo dun sa mga Oo, yung sa mga fake news, Ma'am Cora. Pero yung si Harry Roque, yung gusto niyang magstay sa Netherlands, akala niya, aalawin lang siya na matitira Basta-basta. doon. Lawyer yun, Ma'am Cora. Yes, pero may Dapat alam kaso siya niya. sa Pilipinas Hindi, eh. I mean, dapat alam niya yun. Oo, Di ba? well, Si ano merong ba? iba-ibang Oo nga. Si ano Kaya ba? yan si na yan, Harry Roque, kung tumawag sa akin, Tita Cora. Kaya sabi ko, baka akala ka mag-anak ko. Hindi, mahilig siya sa ganun eh. Kami din, naging lawyer naman siya ng grupo Oo. ng kababaihan noon. Yes, Yan. yes. Pero parang nag-iba nga bigla, no, nung dito na. Hindi, kasi nabisto na nagparenta siya sa mga pogo. Nung pumutok yung pogo, hindi na siya makareklamo kasi pinapaupahan pala niya ang bahay niya sa mga pogo sa Pampanga. Anyway, yun lang ang nabalitaan ko. Pero ngayon in hot water siya kasi gusto niyang tumira na sa parang isang Pilipino na gusto nang tumira na asylum. Gusto na niya magkaroon ng asylum sa Pwede ba yung Netherlands. ganun? Pwede ba? Well, ang asylum kapag parang inaapi siya dito na gusto niyang umalis. Kasi merong, yung time ni Marcos, di ba maraming umalis. Yan lang si, umalis na rin yung namatay na Margarita Flores. Puro nagpuntahan sa Amerika dahil takot sila na baka patayin sila dito. But anyway, siguro ang dapat magandang balita ngayon, yung pagtaas ng ating ekonomiya na nire-report. Kung totoo ito, nararamdaman ba ng mga OFW na umuwi dito na gumaganda ang buhay nila? Pero ako nakita ko na kung sakalit may lugar sila dito, meron silang farm, isipin na nila na i-develop ang farm for farm tourism. Ginawa namin ng programa na yon sa Gensan. Kahanga-hanga yung dahil kay Dr. Mina Gabor ay naisagawa yon, pang-8 ng komperensya yon. At taon-taon next year sa Baguio, gagawin ng komperensya. Yun yung
maganda sana, makapagplano-plano pa rin tayo. Huwag tayong Yes. ang nakikita ko naman dito kasi, huwag tayong tumigil eh, di ba? Tumitigil tayo dun sa ano eh. Yes. Alam niyo, Ma'am Cora? Well, unang-una, yung mga umuuwi, dapat alam nila kung anong plano nila kasi minsan uuwi sila, walang pera. Tapos saasahan nila ang gobyerno, mahirap din ang gobyerno, hindi mo na maaasahan na kung ano kailangan nila, ibibigay lahat sa kanila. Only kung namatayan, siyempre. Kaya, I don't know kung ano mangyayari sa kanila. So, Ma'am Cora, okay. So, sabi nga natin, huwag tayong basta-basta. Kasi yung balita natin nung nakaraan, ang ganda-ganda sana, no? Di ba, Ma'am Cora, no? Ang dami, Jumoy, daming nanood kaya sa atin, di ba? Pero ang tanong ko sa'yo ngayon, Ma'am Cora, kasi sabi nila, mapauwi. Ngayon nga, pumunta yung isa nating, si Chinoy, dahil meron daw embang na mangyayari ngayon sa Supreme Court. Dahil hinihingi nga yung Hindi, pagbabalik. kasi nag-aapos sila na baka payagan na. Umuwi. Pero hindi nasasagutin siguro ng Supreme Court. Kasi narinig kong mga comments, katulad ni Raul Pangalangan na dating membro Ay, nakasama ko yun, Ma'am ICC. Cora. Oo. Proud na proud siya? ako dun. Na-interview siya sa Washington, D.C. Sabi ko sa kanya, lumabas ang interview mo kay Pia, yung lumalabas sa atin sa TV. Hindi niya alam, sabi ko, napanood ko yung mga comments mo. Ang liwaliwanag ng kanyang ganda. bakit may papel ang ICC talaga sa mga ganyan. Sa mga yung hindi pwedeng sabihin dahil Pilipino siya, nasa Pilipinas siya, wala siyang responsibilidad. The fact na kinuha na siya para dalhin, para maharapin yung hearing, palagay ko walang lusot doon. So, ibig mong sabihin, Ma'am Cora, tuloy-tuloy pa rin yan. Parang nasa kanila na yung bola, hindi na sa atin dito. Pero nakalagay doon, September ang hearing. September 23. Whether pauwiin siya o maghihintay siya parang nakapreso, naghihintay, we don't know. Pero ang hirap pag umuwi, either may kalaban na baka patayin o kaya magtago, Siguro punta sa tingnan ibang na. bansa, hindi natin alam. Kaya nga dapat nakasafe na siya dun di ba? Yes. Yung ganun. At saka, ang sabi nito, ang asylum ay isang legal na protection na ibinibigay ng isang bansa sa mga tao na tumatakas mula sa kanilang sariling bansa. Katulad ni Yes. Roque, no? Dahil sa antakot ng persecution o pag-uusig, karaniwan ang mga taong humihingi ng asylum ay tumakas dahil sa mga banta ng discrimination, pag-uusig, o karahasan dahil sa kanilang rehiyon, lahi, nasyonalidad, kasarian, o pagiging miyembro ng isang particular na grupo. Ang mga naghahangad ng asylum ay maaaring mag-apply sa ibang bansa at kung ang kanilang aplikasyon ay tatanggapin, kung tatanggapin pa pala, Ma'am Cora? Actually, may ahensya dyan. United Nations, UNHCR. United Nations High Commissioner for Refugees. Para kang refugee na delikado buhay mo, mag-a-apply ka sa ibang bansa na doon ka titira. Maraming mga, nung after the war in Vietnam, mga nagpuntahan dito, nakita ko na tinulungan namin sila, tumira sila sa Welfareville bago sila nakalipat sa ibang bansa. Ang iba nasa France, sa Amerika, sa iba't ibang lugar. Nagkaroon ako ng karanasan na tumulong sa mga Vietnamese refugees. Iyon, talagang meron dahilan. Ito namang isa, sinong gagastos niyo kung sakaring, katulad ni... Well, ni kung attorney? ma-approve, kung saan bansa pinayagan, yun ang gagastos. Hahanapan nila ng tirahan. Minsan mga simbahan ang nag-o-offer. So, halimbawa, kung ikaw ikaw may particular church ka, pwede yung simbahan na yon, suportahan ka, bigyan ka ng bahay, pakainin ka, etc. Nangyayari yon. Ayun. Pero kung alam nilang may gagastusin ka naman, bakit ka naman nila aampunin? Parang ganun. Well, kasama na yun sa sa programa ng mga refugees na tawag. Kung refugees, hindi naman refugees si Harry Roque. Siya lang ang may gusto na maiwan siya sa Netherlands para tumulong siya sa kaso
ni Pangulong Duterte. Parang isa siya sa mga council, ano, di ba? Yes. Ang council, si Medialdia, si Sara, siya, at yung foreigner na British-Israeli Ayun. na abogado, si Kaufman. Si Kaufman yata Minomonitor ko kasi kung sino-sino yung mga tutulong. Siyempre, attractive din na tumulong ka sa isang presidente na baka matulungan mo, siguro marami ding ibabayad naman sa kanya dahil marami nagkamal din naman ng pera ang mga Duterte. Sobra din naman. Hindi ko sinabi sobra, hindi ko pala nakita. pero balita rin. O baka fake news pa nga yan, Ma'am Cora. Sabi nga, ikaw sa tingin mo, Ma'am Cora, sabi kasi nila, baka daw hindi si Sara. Hindi daw si Sara, yon. May may fake news to, ha? Makinig ka sa akin, Ma'am Cora. Fake news to, nabasa ko lang. Bakit daw hindi sumama si Hanilet? Pinapayagan pala siya. Well, ang hirap na kasama siya, hindi naman sila kasal. Para kanya imagine, parang kabet. Siyempre kailangan yung tamang, In fact, yung mayor, nagsasalita na wala daw utang na loob si BBM. Dahil naipalibing ang tatay ni BBM. Binaliwala na. Mga sagot-sagot yun na. Sabi nga, nagawa na ni BBM yung pagpapalibing. Ano pa bang pasasalamat ang kailangan bigay? Yun naman ang sagot ni Undersecretary Castro, Atty. Castro. Sabi niya, nagawa na yung tungkulin ni BBM. Wala na dapat asahan kay BBM na tulungan sa kaso sila. Pero ang sinasabi naman ni BBM, sabi niya, iba yung kaso Iba yung usapang ganun. Pero yung batas, sabi niya, iba yun. Susunod sa batas. Tama ba yun? Tama yun? Oo, siyempre. Kasi, halimbawa, nag-good turn si BBM sa father, nag-good turn rather si Digong, Presidente Digong sa mga Marcos, tapos na yon. Nagawa na at siguro nabigyan na ng pabor din at ginawa ng Vice President si Sara. Nagkasundo sila na magti-team up yung unit team. Pero nabasag na kagad ang unit team dahil siyempre inayawan na ni BBM si Sara sapagkat malaking kaso ang haharap nga sa impeachment Na-delay nga lang kasi magkakaroon pa ng speech si BBM sa Kongreso sa June. After June na raw gagawin yung pagdinig sa kaso ni Sara, yes. Dito naman yung sa Pilipinas, Pero yun nga, pero may mga challenges din ako na napanood lang naman natin to, di ba? Yes. Itong mga senator pa nga, di ba? Yung parang, sabi niya, hindi siya natatakot, gusto niya pumunta doon. Tapos si isang senator pa din, kung papayag akong pumunta doon. Sabi naman yung artista, sino nga ba yung RB? Si Robin. Si Robin Padilla. Kasama si Robin, sabi ko, sasama ng mga usyoso. Mga usyoso. Sabi naman, maraming ang nag-bash din na parang... Si Bato ang nagsabing pag hindi siya nabigyan ng protection ng Senado, pupunta siya, haharapin niya yung kaso sa kanya. Kasi nga, hindi mo masasabi dahil kung inuutusan ka ng amo mo, ginawa mo, sumunod ka, di may liability ka rin. Di ba? Yan. At sabi nga yung kung matatandaan mo, Ma'am Cora, yung sinasabing gusto talaga nilang pauwiin, parang may nasasabi na baka hindi, baka daw hindi. Kasi siyempre, maraming, tama yung sinabi mo daw, sabi Ma'am Cora. Well, ang sabi nila, parang naghihintay doon kung ang hearing September, matagal-tagal pa. April, May, June, July, August. 6 na buwan. Mga 5 buwan. Halos 6 na buwan, yes. So, 6 na buwan na doon pa rin siya. Oo. Kasi
Kasi kay Parang safekeeping. nakapreso. Safekeeping, ika nga ang tawag Pero doon. sabi, sasamahan daw ni Sarah ang tatay niya. Pwede ba yun? E di, titira siya sa hotel, bibista-bistahin. Pasok lang ng gano'n, ano? Oo. Para bang preso na dumadalaw. Dumadalaw ka sa isang preso. Ubus ang pera mo dito pag nagkataon. Ano, Ma'am Cora? Hindi, Di ba? kaya nga kung marami ng pera na marami na naipon, hindi problema pera. Tsaka maraming magdodonate dyan, yung gustong tulungan. Sasabihin na api. Kasi ang kaso pala daw ay napakabigat na kaso. Oo, Karapatang kasi ano eh, pantao. ang pagkamatay. Mm-mm. At Maraming inamin naman ni ano na, inamin naman ni Digong na inutos niya sa mga pulis na patayin kapag nanlalaban. Hindi, O kahit hindi nanlalaban, papatayin. i-provoke Eh, ninyo, parang ganun eh. Provoke ninyo para lumaban. Yan ang sinasabi. Di ba? Narinig natin Yes. yun lahat, no? At sinasabi yun naman ni Pangulo noon, kaya akala binaliwala, ay alam mo, Pangulo yan, magagawa niya kahit anong gusto niya. Eh hindi pwede, meron tayong ICC, International Criminal Court, na hindi lang sa Pilipinas, kahit na hindi tayo pumapayag na maging kasapi sa ICC, eh ang buong, all over the world, eh merong mga bansang talagang naniniwala na kailangan sumunod. At may balita pa nga ako, baka babalik daw tayo sa ICC. Well, ang pananaw ng Pangulo ngayon, mananatili tayong Hindi muna. babalik tayo kung kinakailangan. Siyempre, pag-uusapan yan sa Kongreso at sa Senado. Oo. O baka nga matuloy, ano? Di ba? Kasi kung ang Kongreso, ang tatanungin mo, parang hot na hot sila na maging membro. Mm-mm. Sa palagay ko, ang Senado, siguro, hindi pa tiyak. Pag-aaralan pa nila. Masusing pag-aaral. Kasi parang nababantayan din yung mga korap talaga, ano? Di ba? Oo. Kung papayag ako, kasi sabi nila, dapat hindi nakikialam ang ibang bansa. Eh, sino susumbungan mo pag ganit dito ka? Ma'am Cora, di ba? Yes. Yun ang sinasabi Kaya ng nga iba may naman. kaya nga may United Nations tayo, may international community tayo. We are part of a big organization. Mm-mm. Ngayon baka may mag-comment sa atin na ano daw pakialam natin na pinapakialaman natin itong pinag-uusapan. Eh tayo naman ano lang Kwentuhan paniniwala. lang po ito. Oo. Point of view, point of Oo. view. At saka, pwede mo kayo mag-comment, di ba? Okay lang sa atin yan. Kasi kung magtatanong kayo, mas maganda, di ba? At baka may Oo. mga dagdag sila katulad nung kanina binasa ko. Kung may dagdag po tayo, mas maganda, di ba? Basta kung ano yung paniniwala natin, ninyo, o sino man ang naniniwala, Yes. ginagalang natin. Ma'am Cora, tama? Yes. Mm-mm. Kaya dapat marinig natin ang opinyon ng nakararami. Mm-mm. Kasi hindi pwedeng sabihin porque may opinion tayo, tayo na ang tama. Yan. Kailangan marinig natin yung mga eksperto, yung mga pananaw ng mga taong may karanasan dyan sa bagay na yan. Yan. Ma'am Cora, gusto kong, nakausap mo mismo si, si attorney, parang Yes, pangalanan. tinext ko siya, Oo. nasa Washington DC pala. Sabi niya, tapos na siya ng 2020, Yes. 2021. So, that means 4 years ago. Pero, in-interview pa siya sa UP, in-interview siya ni Ontiveros na sa balita at napakaliwanag ng kanyang paliwanag na pag nasa ang kaso ay nasa na ICC ay hindi na pwedeng mabawi yon. Pag-aaral, action na lang sa ICC, pag-aaralan nila. Kaya nga, nakakatawa dahil nag-comment pa nga ako, can you imagine 3 babae ang nasa ICC? Ang problema na digong mga kababaihan. Babae. Oo, babae isa pa yun, din. oo. Pero, Kaya ang tawag ko doon, poetic justice poetic justice. Ma'am Cora, may tatanong kasi malapit-lapit ka rin naman kay Senator Dick Gordon. Ano po yung issue doon? At tanong lang naman nila to kung masasagot mo o hindi. Kasi medyo din Parang ang tanong nila kamusta si Senator Dick Gordon at yung nangyari sa kanya nung mga nakaraan? Oo. Well, ako na-prejudice siya. Talaga nangampanya.
sabi ni Digong, hindi ka mananalo sa pagtakbo mo. Parang yun ang talagang winish niya at natuloy talagang kinalaban. Kasi nakaupong presidente, so kinalaban. Pero napansin mo, hindi naman siya nagsasalita kasi ayaw niyang dagdagan ng parang hindi karapat-dapat na magsalita siya sapagkat aggrieved siya noong panahon ni Duterte. Pero I am sure yung mga nangyayari kay Duterte ay karapat-dapat lang para kay Senator Gordon. Pero hindi siya nag-talk, hindi katulad ng iba, no? Di ba? Nag-talk siya, hindi, no? Hinihintay nga siyang magsalita, para dito. Hindi siya. Oo, kasi ang problem, parang down na si Duterte. Kung ida-down mo pa, parang hindi naman necessary. Hindi ka man na kailangan magsalita para ma-down siya kasi down na ang ating ex-president. At baka lalo pang mas mahati kasi, alam mo yung mga Pinoy, mawain. Di ba? Nakakaawa yan. Siguro, 80 years old. magandang marinig sa mga Pilipino nasa ibang bansa na katrabas kwentas mo, ano ang pananaw nila sa nangyari. Siyempre, tingin nila magulo. Sa Davao, mga rally. Sa Maynila, mga rally. Pero yan pasumandali lamang. Pag naunawaan nila kung anong talagang base at ano talaga yung dapat mangyari, baka maaayos naman tayo. Baka. Oo. Ang sinasabi naman natin ay, eto sinasabi ng isa, ipagdasal daw natin si Tatay Digong, di ba? Sabi nung isang basher, ganito, sabi niya, minura niya nga yung Diyos dati, ngayon pagdadasal natin. parang, sabi ko, meron daw gano'n, Ma'am Cora, di ba? Mga alam mo naman yung mga tao, nagkukwento-kwentuhan Pagdasal natin hindi naman nagalitan sinabi niya, parang, di ba, minura niya nga yun sabi niya, di ba? Saka yung ayaw niyang tumira sa Malacanang, araw-araw umuwi, nag-aeroplano. Mas Parang gastos ibig sabihin, wala yatang presidenteng ganon na ayaw na, palbase may bahay siya sa Davao, gusto niya araw-araw uuwi. Ano siya, commuter? Ma'am Cora, hindi lang siya, meron pang ilan na inilagay sa Yes, mga yung pwesto. kasama. Oo, babae pa naman mo, di ba? Oo, araw-araw umuwi, ginawang di ba? Ang laki ng gastos natin doon, di ba? Yung mga ganon. Well, pinag-uusapan po lang namin, dapat magtipid tayo, di ba? Yun. So, congratulations for Senator Dick Gordon. Kasi, di siya nagsalita talaga. Hinihintay ng media na magsalita siya dahil sa nangyari sa kanya noon. Di ba? Pero ako naman, siguro ang dahilan naman, down na yung isa. Ang dating Pangulo, dadagdagan mo pa. Parang karapat-dapat lang na may mangyari sa kanya sa ginawa niya kay Senator Gordon. Okay. Ang sa akin naman, ayoko na din yung gano'n, yung Dagdag. kasi yun maghahati. It will divide the people di ba? Yung mga ganun, di ba, Ma'am Cora? Yun. So, meron akong nabasa at kaibigan ko yung nagsulat nito. Na dating nasa human rights din siya, yung mga ganong klase. Yung nangyari sa Davao ng mga panahon. At si Dr. Fortun, nabasa mo yung sinabi niya? Ma'am Cora? Basahin mo Hindi, yun, napakaganda pero nung sabihin mo na lang, kasi si Dr. Fortune, famous, di ba? Yes po. Alam ko yung isang kapatid niya nasa NBI, yung nag-i-examine ng mga pinapatay kung anong circumstances. At sinasabi nga niya na talaga yung iba daw yung mga certificate, mga death certificate ay peke, ganoon. At ang madalas na tama ay padibdib. Para kumbaga sa sabi niya, totoong sinabi niya. At nabasa natin 'yon. Parang nakaluhod, parang ganoon. Doon na pagbarel, kaya dito lagi ang tama o kaya dito sa ulo. Sa likod, mga ganong klase. Di ba? Yun. At nabasa ko din naman, ayoko sabihin mo na yung pangalan kasi, pero nakalagay yung pangalan niya doon. Ang sinasabi, kaya daw nagalit si Tatay Digong kay Leila de Lima dahil nasa CHR pala siya noong mga panahon na yon. CHR, siya munang nag-head yata sa CHR bago napunta dyan sa ay may nag-report daw sa kanya dahil doktor din to kasama nila din nung alam ko si Bailin, kilala mo yun, Ma'am Cora?
Yes. Dr. Bailen dati. Silang dalawa Narinig magkasama. ko lang pangalan. Oo, taga-UP yun eh. Silang dalawa no, nung nagkukwento na to, sinasabi nila na may nabalitaan nga daw sa Davao mismo. At nagsabi na ilan sa mga yung umalis sa DDS, parang may ganun, na may isang lugar daw na pinupuntahan doon na puro mga kalansay, buto-buto na, buto-buto, may mga chap-chap na babae. Yun ang kwento doon sa nabasa ko, ha. Ang lilito yung sulat, talagang pinasa ko maigi kasi para malaman ko. Ngayon inireport niya sa CHR dito. Kasi hindi rin makapagsalita yung CHR daw dun sa, sa Davao. Kasi Yes. delikado din, di ba? Controlled. Dito nag-report, inimbestigahan at totoo nangyari. Yon. Doon nagsimula yung galit. Daw, ha? Daw po ito, ha? Daw po. Nabasa ko lang po. Doon daw nagsimula yung galit ng Tatay Digong kay Laila. Yun yung isa. Kaya galit. Kasi binulgar siguro. Binulgar. Kasi doon nga na nagsimula. Kasi nga, yung katulong ko, nagkukwento nga na, ay, nung araw ho, naku, ang patayan dyan, grabe. Tapos nung si Mayor na Digong na po nakaupo, naging peaceful. Yung pala, yung mga palaban, pinapatay na lang. Magiging peaceful nga. Talaga, Kasi wala nang lalaban. Kasi yung mga kilala ko naman doon, sabi nila, anong di magiging peaceful pagka gumalok ka, patay ka. Natakot din sila, di ba? Yung mga ganong klase. So, marami Kaya nga, ibang ang daming kwento. turista. Ang daming turista ayaw pumunta sa Davao. Sabi nga nila, bakit ako pupunta sa Davao? Balitang-balita na kapag nagkamali ka, papatayin ka na lang. Samantalang napaka-progressive ng Davao. Maganda ang Davao. Doon murang mangga, murang mga pagkain dahil sagana. Para din sa Jensa na experience namin talagang at tuwan-tuwa yung mga nagtitinda dahil ginawa sa ang pagtitinda nila nasa loob ng komperensya, hindi nalalabas para mamili yung mga tao. At kahanga-hanga talaga ang mga produkto nila doon. At sabi nga, nag-aalala din daw ang Pangulo natin, si PBBM, na yung peace rally na ginaganap ngayon sa Davao, Ma'am Cora. Hanggang kailan matitigil, yung mga ganong klase. Siyempre, may mga trabaho din yun, di ba? Ang kailangan, palakasin ng kapulisan para hindi maging peaceful. Kasi kaya nga tayo may kapulisan para i-control yung mga ginagawang hindi karapat-dapat. Pero kung ang mga pulis ay sila mismo ang nagpe-perpetuate, which is sinasabi nung panahon ni Digong, yun ang nangyari, wala tayong magagawa doon. Tapos na yun eh. Sabi 6 years siya. Okay. Saka daw, ito pa isa, meron daw na acquit noon, doon sa kinuha nilang lawyer ngayon nila, Sarah, may na-acquit daw doon sa mga pero bago nakalabas, parang 13 years. Acquitted na yan, ha? 13 years bago siya nakalabas, di ba? Yung mga ganong klase. Yeah. At sabi Pero nga, remember, nangyari kay Maria Ressa. Di ba? Isa pa yun, Yan oo. yung paper. Iba yun. Time yun ni Digong. Diba? At saka maraming sa nakita ko kung kabuuan ng mga iba-ibang mga presidente. Pangyayari. Iba-ibang mga presidente nun. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nakaranas ng ganito. Ang Cora kayo. Kasi nga, parang ang feeling niya, parang mainit ang kamay niya, parang kailangan siyang makapatay. Parang may need siya na pumatay kasi sanay siya doon. Pero unfair in a humane society, kaya for humanitarian reasons, kaya siya binibira eh. Hindi naman basta-basta, kailangan talagang maraming binibilang na yung mga napatay. Ang claim 6,500, pero ang iba, yung sa police na sabi mga 30,000. 30,000 na daw. Mga 30,000. Kaya kung maniniwala tayo na ganun karami, karapat-dapat lang imbestigahan. Sa akin, karapat-dapat na imbestigahan at nandyan naman ang mga magulang, pinapakita ang mga retrato ng kanilang mga anak na naapektuhan sa pagpatay sa droga. Droga naman ang kanyang priority eh. Pero natapos ba ang droga? Hindi naman natapos ang droga. Hindi daw yun talaga matatapos, sabi. Hindi daw talaga.
makokontrol mong konti pa unti-unti, di ba? Pero totally hindi mo matitigil Kasi talaga. kung yung mga nagdroga ay magbago, mababawasan. Mhm. Lalo na kung ang mga magulang ay inuunawa ang problema ng kanilang mga anak at Yes. tinutulungan. Kasi kasama na sila dito kasi kung nagwalang bahala sila sa kanilang mga anak, eh magdodroga nga yung kanilang mga anak. Siguro Pero yung kung mga di ganong sila klase. nagwalang bahala at talagang tinulungan nila, eh malaking bagay yun. Sa isang news na sinasabi, baka daw, kung sakasakali daw na ma-convict, di ba? Hindi pa naman convicted po ang ating dating Pangulo eh. Ano na? Sabi gano'n, pag daw na convict, Good. baka maaari daw makakuha yung pamilya ng kompensasyon. Ma'am Cora, Yeah. yun daw, sabi. Well, yun ang hinahanap kasi pinatay niya. Aalamin kung ano ang nawala sa pamilya dahil hindi nakapaghanap buhay. May kwenta na ginagawang ganun eh. Okay, ayan. At siyempre sabi nga, Ma'am Cora, siguro sa pamamagitan mo, dahil ikaw ay dati ding social worker, siguro paalalahanan natin yung ating mga kababayan regarding sa, ano ba talaga yung ano nila, hinahangad. Kung supporter ka, paano ka magiging isang supporter? Hindi. Paano? Unang-una, para maputol yung pagdadroga, natatandaan ko ang DSWD ay may programang Preventive Education and Community Information Against Drug Abuse. So at the community level, kung aalamin mo, nung nagsisimula pa lang, ay tutulungan na sila para wag sila magpatuloy. Malaking bagay yun. Yun namang lulo na kailangan gamutan na, kailangan tiyakin na mag-undergo sila sa training. Meron ako isang kaibigan, kanyang anak ay nagdroga. Talagang nagdadaan sa rehabilitation at hindi nakatira sa bahay nila, itinira sa ibang bahay para matulungan. May mga pamamaraan para matiyak na tatanggap ng tulong yung lahat ng mga nagdroga na gustong magbago. Kaya critical yung gustong magbago. Yun. At saka, natatanda ko bago-bago pa lang pag-upo pa lang ng ni Duterte ng mga panahon na yun. May pinagawa siyang rehabilitation. Wala nga eh. Walang Hindi nga pumasok. natuloy kasi malayo. At saka impractical. Kasi kung hiwalay sa mga magulang, tatakbo yan. Sabihin Tatakas yan. pupuga. Oo. Kaya impractical yung pinagawang supposedly Ang mahal pa naman nun. center para sa mga drug addicts. Ayun. So, So marami. it's a failure. Mm. Failure yun. So, hindi failure sa kanya, yung talagang pabagsakin lahat yan, yung mga ganong klase, di ba? Yes. So, sabi nga natin ay, gusto ko bigyan siguro natin ng messages ang ating mga kababayan na ngayon ay patuloy na naniniwala sa mga kanilang paniniwala. Ma'am Cora, Yeah. no, di ba? Well, unang-una naniniwala ako na wake-up call sa mga magulang na huwag nilang pabayaan na kung ano mangyari sa kanilang mga anak. Tumulong sila sa pagbabago ng kanilang mga anak kasi hindi pwedeng gobyerno lang kikilos eh. Kailangan sila mismo, yung kapamilya, kapuso, at mga Kakampi. kakampi ay makakatulong. Ang naniniwala ako, panahon na para tingnan ng problema in a different way, different light, na parang tingnan, lahat tayo dapat may pakialam na makatulong na mabago ang komunidad natin sa droga. Hindi lang sa droga, sa corruption. Hindi lang sa corruption, sa pagbabago ng pananaw ng mga tao na kung gusto mong mabuhay, ay gawin mo yung nararapat para umunlad ang buhay mo. Yon. Ma'am Cora, mayroong isang sinasabi dito. Sabi nila, ang jurisdiction ng Pilipinas sa mga kaso sa ilalim ng International Criminal Court ay naging isang usapin. Pagkatapos nitong mag-withdraw ng Rome Statute noong 2019 na siyang nagtatag ng ICC, di ba? So, ibig sabihin, 2019 tayo yung umalis. Tama? Pero yung kaso na Yes. pinapaharap sa kanya ay 2017. 2016, 2016. 17, Tsaka bago umalis. bago tayo Hindi kaya nga umalis, ayaw mapailalim. Yan, Tsaka siguro alam niya rin yung mga kaso. Oo, pero
yung mga kaso na yun, sabihin, hindi ka makakaligtas sa Yun. mga kasong nangyari na. Kung nadagdagan pa. Kaya ngayon, mag-iingat na kung sinong gobyerno ang uupo. Hindi ganun ang solusyon. In fact, dapat nga siguro kung merong intervention na medical, kasi alam ko noon sa New York, merong mga droga na nagdodroga para dinadala sa ospital para gamutin, ginagamot. Parang ngayon sa dami, hindi na talaga nakayang gamutin. Pero may pag-asa pa na gumamit ng ibang pamamaraan para hindi pinepreso, kundi inuospital yung mga nagdodroga. Kasi ang iniinom nila ay bawal na gamot. So kung minom sila ng bawal na gamot, kailangan kapwa gamot para wag na silang maulit na magdroga. At magaling din yung technique na mapangyayari itong mga nakaraan, Ma'am Cora. Kung babalikan mo, nanonood ka siguro na ako, binabalik-balikan ko, paano ba yung hiniwalay, di ba? Ang ganda tingnan parang, bigla na talaga, yung Tapos sasabihin mo, nasaan ang inyong anak? May nasa rehabilitation, yung word na rehab. inaayos para tumigil na. Kaso ang iba matagal-tagal bago tumigil. Ang nangyayari, para pagtigil, nagiging religious. Di ba? Nagta-turn around sila, nagiging makajos para mabago ang kanilang daigdig. Eto, Ma'am Cora, sabi, sa pagpapatuloy ng investigasyon ng ICC, bagamat nag-withdraw ng Pilipinas mula sa Rome Statute, hindi ito nangangahulugang ganap ng nawalang jurisdiksyon ng ICC. Kung ang ICC ay magpapasya sa mga krimen, ay may kinalaman sa isang malawakang usapin na nakakasama sa komunidad ng bansa o nakakasama sa komunidad ng bansa, maaari itong ipagpatuloy ang investigasyon at pagpapasya hinggil sa akusasyon laban sa mga individual. Kaya nga ang tanong, kung sa Setyembre pa ihihir, pauuwiin ba ang ating Pangulo, dating Pangulo, o mag-i-stay siya doon na parang habang inaayos ang kaso, doon muna siya. Bakasyon yun, bakasyon grande. Dahil lang tayo, Marso lang Abril, Mayo, Hunyo, Mayo. So, ang sabi nga dito, pagbabalik ng jurisdiction, kung sakaling muling maging kasapi ang Pilipinas ng Rome Statute sa hinaharap, sabi mo to kanina maaaring itong maging saklaw ng ICC ulit, depende sa mga hakbang na gagawin ng gobyerno. So, sa madaling salita, ang ICC ay may jurisdiction pa sa mga krimen na naganap habang ang Pilipinas ay kasapi ng Rome Statute. Kaya ang mga kaso tulad ng paratang labang kay Duterte sa kanyang war on drugs ay patuloy na sinusuri ng ICC. Yun. So, pero siguro ang nangyari, kagulat-gulat. Kasi hindi ni-expect ni Duterte ibabalik siya. hindi nila Nakauwi na nakita siya yun. from Hong Kong The same day, hindi pa siya nakatulog, ibinalik na siya. Yun ang mga pangyayari now. Kung inirereklamo niya na hindi niya nalaman, siguro sabi niya sa Hong Kong na lang o nagtago na lang siya sa China. Oo nga. Baka pwedeng naisip niya yun. Anyway, Anyways, Ma'am Cora, siguro, ang sinasabi saan ka kayo? natin, pero gusto ko sana bigyan mo ng paalala yung ating mga kababayan na ngayon ay may mga haka-haka, Agam-agam, may mga, agam-agam. Nasa iyo po yung mga... Ako, ang paniniwala ko, ang mali ay mali. Hindi pwede natin gawin tama yung mali. Kailangan lutasin natin ang problema natin. Harapin natin ang katotohanan na may nangyari sa bansa natin nung si Digong ang Pangulo. Hindi natin may kakaila yun. So, kailangan harapin yung katotohanan. At kung dumating sa pagkakataon na siya ay pinatawad, whatever, kung ano ng ano, ay Tanggapin natin. pagbigyan siya. Oo. Sana maging mabuti ang kanyang katayuan. At sana si Sara naman haharapan ng impeachment. So, parang sunod-sunod na problema ang haharapin nila. Kaya, tama yung sabi mo, kung may naapi, may kakampi.
nakakuha na sila ng kakampi sa isang abogado na British at saka Israeli. Tingnan natin kung anong maging tulong niya. Mhm. At mahal siguro yan. Parang gano'n lang naisip ko. Sabi nung isa, maraming pera sila. Well, anyways, hindi natin alam yung mga iba pang pangyayari. Abangan natin ang mga susunod pa ng mga kwento, Yes. di ba? Kasi, Monitor natin. oo. At saka tatandaan natin lagi, huwag tayo basta-basta agad-agad maniniwala. Naman Yes. Cora, di ba? Tingnan nyo rin, Fake news. mga fake news kasi yan. At siya'y naghahati sa isipan natin sometimes, di ba? Napupunta kung saan tayo hindi maganda. At huwag tayong mag-away-away. Ma'am Cora, di ba? Alam mo, Yes. sa ponduhan, may nag-aaway dahil lang dyan. Hindi, mali ka, hindi, tama ako sa ganito, kawawa naman yung tao, etc., etc. Tandaan lang po natin mabuti, kailangan pag-usapan ng mahinahon. Kung sakali, kailangan tayo magbasa, Ma'am Cora, ng mga batas, di ba? Yun. Up to date. Oo, i-up-to-date natin ang ating mga alam, lalong-lalo sa mga batas. Kailangan natin pag-aralan ng mga batas. Dito ang kauna-unahang nangyari sa Pilipinas, Ma'am Cora, di ba? Yes. Mga magandang pag-aralan din ng mga estudyante. Yun, lalo yung mga nasa law school. Kaya bida ngayon ng mga abogado. Kasi kung anong mga sa larangan ng politika ay tinitingnan ngayon kung anong kaalaman ng mga abogado para makatulong. Isang siyensya din naman ang abogasya, kaya kailangang marinig natin kung anong kanilang paniniwala tungkol dito. At siyempre, of course, itong yung lingkod Feni Cudemus po, nagsasabi sa inyong hinay-hinay lang po tayo sa pag-iisip, no? Diba? Samahan natin ang alam niyong naayos, pero mahinahon nating isa-solve lahat dyan. Ma'am Cora, kayo? Siyempre, sa tulad ng sinasabi mo, kung may naaapi, may kakampi. At kailangan isipin natin ano yung makabubuti sa bayan natin. Yan. Hindi lang para sa ating sarili. Yan. At huwag tayo maghati-hati. Pilipino pa rin tayo. Pilipino sa isip at salita. Yan po ang dapat nating malaman. Ma'am Cora, Yes. maraming pong salamat. Thank you, Oo, Dan. Salamat po. Ayan. At siguro sa mga susunod, hindi lang nakapasok yung mga nasa abroad ngayon eh. Dapat meron tayo eh. Okay, maraming pong salamat.